yung panahon na dapat be gathered as one family, biglang kinuha. Amen. Merong mga nawalan ng promotion dahil grinap ng hindi karapat-dapat. May mga favor na we lost favor dahil po sa ating pagmamatapat. Kasi Kristiyano dapat laging tapat. Eh kung sabihin sa'yo ng boss mo, huwag mong sabihin kung narito at sinabi mo kasi ayaw magsinungaling. So yung favor nawawala. Yung mga naluluging negosyo. Diba? Yung mga broken-hearted. Bakit tayo nasasaktan? Bakit may mga aksidente? Ay, Kristiyano naman siyang matapat. Ang magulang niya, Kristiyano, tapos yung anak niya, biglang na-aksidente na hindi natin alam kung ano po yung dahilan. Yung pangungutya. Yung hinahamak ng mga Kristiyano. Yung inuusig ng mga Kristiyano. Yung mga pinipersecute ng mga Kristiyano at marami pang iba. Ito po yung mga kadalasang dinaranas ko ng mga Kristiyano sa Diyos na matapat. Kaya nga po pagdating po sa pag sinabing God is faithful God, what if these Christians or we are Christians have this kind of not good things happen into our lives? Why God allows to happen? Sabi nga, bakit pinapaintulutan ng Panginoon na mangyari ito sa mga mabubuti at nagmamatapat sa Kanya? Think of it, church. If God is a faithful God, if God is a good God, kami, God is good all the time. What if yung good God natin ay hindi umaakma sa ating buhay? We are good in heaven, a good God. Malalim po yung ating pong tinatalakay ngayon sapagkat sinasabi po sa ating pong sa ating pong papaksahin, how faithful is God to us? Gaano po ba katapat ang Panginoon? So if He is faithful and good, why does He allow bad things to happen to us as Christians or as a follower of Jesus Christ? Sabi po doon sa Hebrews chapter 11, verse 13, sabi doon, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Tayo po'y manalangin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw nito na kami, Panginoon, ay nag-aaral po ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, aming pong dalangin, Panginoon, na Panginoon, ang iyong balong Espiritu, Panginoon, isang pagpaunawa sa aming pong tatalakayin kayo, mga pray ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang Hebreo po, ang sumulat po ng Hebreo sa chapter 11, pagbabasahin po ninyo, isinulat po lahat yung mga kinulagdan ng mga tao, yung mga sumasampalataya, yung mga nanatili sa ating Panginoon. Si Abel, kaya po si Abel, si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, si Jose o si Joseph, si Moises, yung mga Israelitang mga itinawid po ng Panginoon mula po sa dagat na pula, ganoon din sa mga Israelita na yung mga umikot sa pader ng Jericho. At ganoon din yung si Rahab na siya yung nalugod ang Panginoon dahil sa kanyang pinaintulutan niya yung mga espiya. Nalugod po ang Panginoon. Ngunit sila po ay namamatay. Sabi nga doon, sila ang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila yun mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Nangamatay po sila. Marami po silang mga pinagdaanan. Hindi po madali po yung kanilang pinagdaanan. Amen? Na dahil sa kanilang pagtitiwala, pananatili, at yung panampalataya nila sa Panginoon, no? Bagamat wala pa ang Panginoon sa Kristo, nanampalataya na sila. Kaya nga po naligtas po sila sa kanilang pong pananampalataya. Natanaw nila
yung pangako ng Panginoon sa malayo. So, bagamat hindi pa nila nakikita yung mangyayari ng pangako ng Diyos, sumampalataya na sila hanggang sila po ay nangamatay. Naligtas po sila. Oo, naligtas po sila dahil po sa kanilang pananampalataya. Kahit hindi na po nila natanggap yung pangako yun, ano ba yung pangako yun? Darating po ang manunubos ng sanyo. Ganun din po, kinilala nila sila yung mga dayuhan lamang. So alam nila na sila po ay hindi po permanent sa mundo. Alam nila na pag sila ay nabuhay, kaya alam nila nanggaling sa lupa ang tao at babalik din sa lupa ang tao. Ibig sabihin, once ang tao yung buhay, darating din yung panahon sa ahin o matay. At naranasan po nila yun at nag-iibang bayan dito sa alam nila na they are only strangers po dito po sa lupa. Kaya ganoon na lamang yung kanilang pinangahawak ng pangako ng Diyos. Ganoon din po sa mga disipulo, yung mga alagad ng Panginoon sa Kristo. At yung mga early Christians, after Jesus Christ came and overcame death, tinatanaw po nila. Ganoon din po sa atin hanggang ngayon. Sa henerasyon natin ngayon. Tinatanaw po natin yung kung ano po yung kaganapang ipinangako ng Panginoon, yung kaligtasan na tanong natin, yung buhay na walang hanggan na tanong natin dahil sa ating Panginoon Yesu Kristo. So katulad din, yung mga sumampalataya noon, at ngayon na tayo sumasampalataya, tayo po'y naligtas dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon Yesu Kristo. So, nangamatay po ba sila? Amen. Mamamatay po ba tayo? Opo. Ngunit, may pangako po ang Panginoon. Dahil sa ating Panginoon Yesu Kristo, when He resurrect as is, ganun din po tayo na ma-resurrect after yung panahon darating sa atin. Sabi nga doon, how does God allow trials for these people? So habang po tayo nag-aantay, yung kaganapan, yung ganap na pangyayari, bakit God, why God allows us to have these trials as His people? Sabi nga doon, kung tayo po anak ng Diyos, bakit po tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay? Sabi nga doon sa Romans 8:28, sabi niya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Love po ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Siya po ba yung top priority po natin sa buhay? Who have called according to His purpose. Yes. God allows to have trials for His people because of the purpose. Ito po yung hindi mapagtanto ng ilan sa mga Kristiyano na pag sinubok ng Panginoon, hindi niya alam kung ano po yung layunin ng Panginoon. Meron pong layunin ng Panginoon. Amen? At ito po yung ating pong sasagutin. Una po, in order to grow us in our faith. Are we growing, church? Are we growing faith? Mukhang mahina po yata. May problema po tayo sa ating pananampalataya pagdating sa pagsubok. Can we stand firm if we experience these difficulties in life to us? Sabi nga doon sa verse 17, sabi doon, nang subukin ng Diyos si Abraham, father of faith, panampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Si Isaac po, yung pangako ng Panginoon. Amen? Inantay niya ng ilang taon, 25 years. And he called 75 years old si Abraham nung siya'y tumugon sa Panginoon. At nung 100 taon siya'y binigyan ng anak, yung pangako, si Isaac. Ngunit sabi doon, panampalataya din ang udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Hiniling po ba ng Panginoon ang Yahweh na ihandog si Isaac sa Panginoong Diyos? Yes. So buong puso niyang hinandog ang kaisa-isa niyang anak. So ano pong ginawa niya? Buong puso niyang hinandog. Bakit? Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang naging lahi niya. Naniwala siya na kaya niyang bumuhay ng patay, kaya sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So kaya po ba ng Panginoong bumuhay ng patay? No, Diyos po siya. Ang buhay ng gagaling sa Panginoon. Sa kaya niya. So ganoon na lamang iyong panampalataya
ni Abraham na kung saan hiningi ng Diyos na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak para sa kanya. So nag-refrain po ba siya? Hindi. Nag-resist po ba siya? Hindi. Kasi alam niya, yung anak niya na yun ay pangako ng Diyos. Mahal po ba ang anak niya? Mahal po ba ang anak niya? Mahal po ba niya si Isaac? Amen. Pero, nung sinabi po ng Panginoon, ialay mo ang anak mo. So, pinili po ba yung mahal niyang anak? Hindi. Mas pinili niya ang Diyos. Bakit? Kasi alam niya, kung ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya, kaya niyang ibigay ulit kung kukunin man ang Panginoon. Ngunit, dahil sa kanyang panampalataya, God knows the faith of Abraham. That's why He called the father of faith. Kaya minsan, ang tinitest ng ating Panginoon, yung mga mahal natin. Yung mga mahalaga sa atin. Amen? Minsan trabaho, minsan pamilya, minsan kalusugan. Ganun po ang test ng Panginoon. Hindi kanya ititest sa kaya mong papagtagumpayan. Ititest kanya on how you can endure, and God knows that. Alam niya po yan ng Panginoon. Hindi po limit sa kanya ang kakayahan po natin ating mapapagtagumpayan. That's why, pinapahintulot niya ang mga ito. God allows even, sabi niya, sometimes wills the things that we do not want in order to expose our faith. Doon po nakikita ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. The way we respond these trials, that how He knows o determine yung ng Panginoon kung gaano na tayo kalapit, kakapit sa mga pangako ng Panginoon. He tests our faith not because He does not know where we stand, but because we ourselves do not. Hindi natin kilala yung sa ating sarili pagdating po sa pagsubok. Amen? Sometimes na pag sinusubok tayo, hindi natin alam, parang biglaan natin pinagpapalit at minawaglit na hindi kaya ng Diyos na kaya niyang ipagtagumpay sa atin ang mga pagsubok sa atin. Minsan, pinangungunahan natin ang Diyos na makapangyarihan. Bagamat sinasabi natin, Siya ang Diyos na lumikha sa atin. Siya yung Diyos na kagalingan. Bakit minsan nagdadoubt tayo na tayo gagaling sa ating mga kanan? Why? Because we ourselves don't know the level of our faith. And God knows that. So what is the purpose of God's testing? Una po, for us to honestly see where we really are in our faith. Same like Abraham po. Abraham has relied on his native strength in the past when things were not working according to his desire and schedule. Di ba nga po, pinangunahan nga po nila? Amen? Pinahintulong ka ng asawa niyang anakan yung kanilang slave, si Hagar. Ngunit hindi, yun ang tao ng Panginoon. Magkakaanak ka sa sarili mong lakas. Magkakaanak kayo ni Sarah. Ngunit dumating po yung panahon. Pero sabi nga doon, nanampalataya pa rin siya na kung ano yung pangako ng Diyos. Sabi nga doon, when the time comes that both of them cannot able to make a child. Yun po yung time na yun eh. Nung nangusap ulit si Yahweh kay Abraham na magkakaanak ka. Ayun eh, natarinig po ni Sarah na tumatawa siya. Ngayon pa na matanda kami. Kung magkakanak kami, hindi na ako dinadatnaan, sabi po ni Sarah. But God said, what I promise is promise. And it will be done. Na ikaw, magkakanak kayo ng pangako ng pangalan na yun. Isa. At dumating nga ng 100 taon, nagkaanak po sila at tuway si Isaac. So minsan ganun po yun, no? So this incident shows that he has grown beyond that point in his faith. Yung time na hindi natin kaya, doon po papasok ang Panginoon. When we surrender everything that we cannot do, even we do our best, that will be the time that God intervene. Naranasan po ba natin yun? That, Lord, I prayed already. Lord, I did all my best already. Lord, ginawa ko na po lahat. I surrendered everything. Let your works and will to be done. And that is the life of a true Christian living spiritual. Amen?
So the second, for us to see that God can be trusted. So because Abraham trusted God, dahil sumampalataya sa Panginoon, he became to know Him as the Jehovah Jireh. That's why God provides. Everything, whatever we have received, comes from the Jehovah Jireh, or the God who provides. And that is Yahweh. Kaya nga po siya yung lahat ng pinanggagalingan, yung ating kalakasan, yung ating katalinuhan, ng ating anumang mga bagay na galing po sa Panginoon. That's why we cannot help anything sa ating Panginoon. Amen. That's why we said that He is sovereign because He is the God who sovereign, makapangyarihan. Amen. He is the God who can able things that is unable to the people. He can make all things possible sa niya. Even the things that is impossible inside of them. So let us illustrate po. Sa Matthew chapter 26, verse 31 to 35. Sabi doon, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, na mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilahok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganun din ang sinabi ng lahat ng talaga. What do you observe? Ano po yung ating pong nakikita sa yung respond po ni Peter pag siya po ay tinatanong ng Panginoon? Aggressive po siya, di ba? He is very positive. Lord, he is very confident. But in words. Bagamat siya ay alagad na ng Panginoon, yes, yeah. Na-overconfident nga siya sa kanyang salita. Kasi sabi nga doon, nung tines siya ng Panginoon, itinatuwa niya. Itinatuwa niya ang Panginoon sa Kristo. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala yan. So, totoo at alam ng Panginoon ang estado ng puso ni Pedro. Ganun po sa atin. Alam po niya. God sees our heart. Peter loved the Lord and believed that he would be ready to endure anything for Him. But at the time he said that, that was not yet true of him and Jesus. No, hindi pa siya ready. Kaya nga po siya tinatanong. Amen. Yes, Lord. Kahit na po kayo iiwan na lahat, hindi ko kayo iiwan. Yes, Lord. Mawala na lahat ng work ako po may iiwan dito. Yes, Lord. Kahit anong dumating na oportunidad sa akin, hindi po ako absent sa church. Diba marami tayong pangako sa Panginoon? When the time comes, and the testing comes, Lord, hindi muna. Amen? So that is ganun po tayo, ganun po ang katatayuan po natin sa Panginoon. So in contrast, he was deeply humbled and assuming in his restoration. Basahin po natin si John chapter 21, verse 15 to 19. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Tinanong sa sabihan ng Panginoon Jesus Simon. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam niyo, mahal ko kayo. Alam niyo, you know me, Lord, I love you. Tugon niya, sabi niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, nung tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Talungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong na mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, nung bata ka, sinabi sa kanya ni Jesus, bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ko kung saan hindi mo gusto.
Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano umamatay si Pedro at kung paano niya nanatihin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen. Talos po ng Panginoon ang ating pong mga puso. Amen. Alam niya kung tayo po'y nagpupunwari. Alam niya kung tayo po'y nagpapakatotoo. Alam po niya na sa akin, sa pagsubok na ibinibigay o pinapahintulot niya, alam niya kung ano yung kahandaan ng ating mga puso. So katulad po ni Pedro, no? Alam niya, sabi niya, alam po ninyo ang lahat ng bagay. And God, and He cannot deny that because He know kung sino po ang Panginoon Jesucristo. At makikita po ninyo kung gaano po niya kamahal ang iglesia. Kaya katignan mo, kung ako, binabasa ko po ito, sabi ko, Lord, para bang ini-endorse po niya yung iglesia kay Pedro. Ngunit, sabi nga, may mga bagay na talagang inaayos po ng Panginoon sa puso ni Pedro. Pero after a while, kaya nga po siya sumulat ng 2 chapter po ng Peter po, di ba? And it is all about that because napagtanto niya na ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So God exposed him and he learned to trust the Lord more than himself. So in contrast din po kay Judas, si Judas na apostoles ng Panginoon, kasama niya nagmi-ministeryo, pero nung pagdating ng kasabukan, no, nasilaw siya sa lapit, pinagbenta niya ang Panginoon. Hanggang sa uli, siya ay nagpatiwakal dahil hindi niya matanggap ng kanyang konsensya na pinagpalit niya yung Diyos na iniilan sa sinusundan niya sa mga salapilang. So si Dimas po, kasama po niya Apostol Pablo. Amen. Wala pong pagkakaiba sa mga opportunities that comes in our own. Tama po, marami pong oportunidad na dumarating sa atin. We cannot deny that. But, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pipiliin mo. Amen. Kung ano yung mas mahalaga sa iyo, doon tayo. Kaya nga, sabi nga, minsan, tinitimbang natin yung opportunity doon sa Diyos. Hindi po dapat yun kasi the top priority. Amen. Hindi natin dapat pinapantay sa namang mga bagay. Kasi sabi nga, nagiging Diyos-Diyosan na po yun. That's why God always want to be the top priority of our lives. Hindi po siya ikinukumpare sa ating mga trabaho, sa ating kakayanan, kasi wala po tayong kakayanan, mga kapatid. Amen. And always, opportunity comes in our way. Privilege will come in our way. But the thing is, as we decide, if is that the will of God, pag-pray. Hindi po, sabi nga daw dito, hindi aksidente, narinig po tayo dito sa iglesia ng DFC. There is a purpose. Why believe? Then we neglect the purpose. Ba't tayo tatalikod? Ba't tayo tatalikod pag tayo sinuko? Then we neglect the purpose. Amen? Amen po ba? And many others, they fail. Amen? God allows difficult, even bad things to happen for us to grow in our faith and trust in Him. The right response when things go wrong is not to draw away from God, but to come nearer for Him, to His purpose for such sake. Yung po yung purpose ng Panginoon. Tingnan niyo po, pag hindi po natin kaya, we come near. The more we have trials, difficult in life, the more we come, draw nearer to God. Why? Because we believe that we cannot do nothing. We believe that only God do that for us to grow. Alam po ba niya yung kakayahan natin? Alam po niya. Pero bakit tayo hindi magtitiwala? Dahil hindi tayo nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Amen? Are we draw nearer to God? Marami na po ba tayong pagsubok sa buhay? O di pa? Sabi nga nila, habang po tayo ay tumatagal sa ating pananampalataya, the more we will have testing. Of course, tama po yun. Kasi ayaw ng Panginoon na magiging stagnant lang tayo Christian. He want more for us. He want our best to
to come out in us. Ganun po ang Panginoon kasi alam niya yung ating katawagan, alam niya na mayroon tayong kayang gawin para sa Kanya. And that is His purpose why God allows us for some tests and trials in our life. Then, isa, tatanggapin na natin. Amen? So number 2. So why does God allow trials to His people? Second, in order to prepare for us to His purpose. Handa po ba ang ating mga puso? O inihanda pala ang ating mga puso? Sabi doon, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad na sa ginagawa ng magsasaka na iniiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, dinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilawak ang manok sa araw nito, ay 3 beses mo ako ikakahila. Oh, we cannot deny that. So, tingnan po natin, no? So, God allows trials in us. And hindi po niwawaglit hindi po tayo niwawaglit sa isipan ng Panginoon. Kaya nga po, we are the apple of the eye of the Lord. When we became Christian, importante na po tayo sa Kanya. Kasi yung layunin niya ay ating tinutuntun sa ating mga buhay. Bakit niya po tayo mawawayan? Amen. So, nang-iwan po ba ang Panginoon? Hindi po nang-iwan ang Panginoon. Ang tao lang, ang Kristiyano lang, hindi nagmamatapat ang nang-iwan sa Panginoon. Masakit po pa sa Kanya? Opo, masakit po sa Kanya. May feelings po siya. Meron po siyang feelings. Panginoon. Kaya nag-grip po ang Holy Spirit pag hindi po natin siya pinipili sa ating buhay. And God knows everything. Sabi niya, kung huwag kang sabi niya, idalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, alam niya kasi ang weaknesses ng Panginoon. Alam niya na minsan nang nanghihina ang kanyang mga alagad. Alam niya na minsan nagdududa ang mga alagad. Amen. Because we are still in the flesh, that we are sometimes deceived for some things in this life. But then, He is praying and intervening that we can overcome all these things. And when you overcome all these things, you should help your brothers na maging malakas din sila pagdating sa testing. That is how prayer is important to us in the church. Di ba nga, sabi nga kay Apostol Pablo, ipanalangin ninyo ako. And all of us need prayer, mga kapatid. And even those sick can pray for those who have sick. Di po ba? Kahit na may sakit tayo, nananalangin tayo pagalingin niya yung may mga sakit. And that is Christian. Because why? Because we are always relying on how can do for us in His mighty works. Amen? Kahit wala kang trabaho, papanalangin mo, pagkatrabaho, may mga trabaho. Amen? Amen? Yung mga inuusig, kahit inuusig ka, ipapanalangin mo yung mga inuusig, kagaya natin. And that is Christian. That is Christian love, mga kapatid. And that is how God expose our faith. Amen? To grow, to prepare our heart for His upcoming test in our life. God allows, sabi nga dito, God allows bad things to happen to good people because He is preparing them for a greater use. Yes. Amen? Yes. And huwag po natin iwag din po yun na pag tayo sinusubok ng Panginoon, there is a greater use upcoming in our lives. Again, we look to the example of Peter to understand what God is doing to His people. God knew who Peter was and what He wanted him to become. Kaya nga po siya naging disciples. Kaya nga po siya naging workers. Kaya nga po tayo nagpili dahil alam niya kaya nating mapagtagumpayan ano man ang testing sa ating buhay. Keep that faith. Remain in it, and I will remain in it. Sabi nga po si John. Amen po? I hope you can come up yung ating kong pinapag-aralan. It was Peter who did not know himself. Hindi po niya kilala. Kahit sabi, Lord, mamamatay ako para sa iyo. Amen? Amen? Mawala na lahat ng mga ako. Hindi ka na di ba? Pero alam ng Panginoon na itatatuwa niya pagdating ng kanyang pagsuko. So God prepares
those whom He will use through tests and trials. All the people God used were tried. Na-testing na po na-testing na po ba natin yung ating pananampalataya ng Panginoon? O hindi pa? Nagkaroon po na ba tayo ng mga pagsubok sa buhay? O sinusubok po ba tayo ng Panginoon? Until now, of course. And we don't know that, mga kapatid. We don't know what will happen for us for the next day, for another year. Kaya nga itong yun na ito, bagong taon, pero hindi natin alam kung ano yung darating sa ating buhay, sa mga pagsubok sa atin. But what we believe, whatever the test of faith, or trials, or hardship, or difficulties in life, God is always with us, intervening. Amen po? Amen? Hindi po ba yung ating kalakasan na nagmumula sa Panginoon? Of course. Whatever comes, sabi nga doon, whatever circumstances, God will never fail us to be in our side. Have that faith and keep that faith. Fight a good fight of faith. Amen? Yan. So even Adam tried. Di ba na-testing po si Adam? No? Sa pagsunod. Basic things. Tinest ng Panginoon yung pagsunod niya. Napagtagumpayan po ba niya? Hindi po. Dahil mas pinili niya kung ano yung kailangan ng kanyang laman. Mas pinili niya yung idea ng nilikha ng Diyos. Kaya nga sa atin, huwag tayong mag-rely kung ano yung idea ng tao na nililinig sa atin. Mag-rely tayo sa mga salita ng Panginoon. Kasi doon tayo makakatuntun ng katotohanan sa kanyang mga salita. Sabi nga doon, could it be that the absence of deeper testing in the lives of Christians is a sign not of victory but of failure to obey God? Diba? Minsan nga, kung madalas ang mga Kristiyano ayaw sumunod dahil ayaw niyang mag-test. Sabi nga doon, diba? Totoo po yun. Pag naging Kristiyano ka, testing will always be there. Lagi po mayroon pong pagsubok na daraanan ng Kristiyano. But then, sabi nga doon, hindi yung sinusubok lamang yung ating kakayanan ng Diyos, kundi sinusubok niya yung pagsunod natin sa ating pong Panginoon. When that Adam fails. Amen? Kaya nga kapit lang mga kapatid, sunod lang ng sunod sa Panginoon. Amen? Huwag tayong aatras kasi hindi pa po tapos ang laban natin bilang isang Kristiyano. Magiging tapos lang yan kung we are already 6 feet below the ground. Alam niyo ibig sabihin doon? Pagpantay na yung ating mga paa, tapos na yung pagkikibaka natin dito sa lupa. Pero yung mga nanagumpay, ito po yung paghahanda pagdating natin sa buhay na laban. Amen? Yeah. So, we do not know what God has in store us for each of us. Hindi po natin alam kung ano yung nakalaan para sa atin. We have only that faith. Amen? We only know that we should trust and obey God, especially during times of testing and trials. Then, and only then, can be sure that whatever happens, God will accomplish His purpose. Mukhang tahimik po kayo. Marami mo ba kayong pagsubok sa buhay? Sabi ko sa inyo, kaikiban po sa magiging Kristiyano ng pagsubok sa buhay. Kasi po yun po yung purpose po ng ating pong Panginoon. Amen. Number 3 po. Why does God allows trials to His people? In order to purify us. Wow. Sabi po doon sa verse 1 Peter chapter 4 verse 16 to 19, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghukom na ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos at kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas,
Ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa tuwing. Ano po ba dapat gawin natin? Magtiwala. Isa lang yata yun. Diba? Magtiwala. And then, trust the Lord with all your heart. And do not lean with your own understanding. Submit to God and He will direct our paths. And praise the Lord. So kaya nga sabi doon, kaya nga mga kapatid, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen? Ano daw ang ating kung pagpatuloy, paggawa ng mabuti? Amen. Kaya nga kung ano yung kulang natin nung last 2023, idagdag po natin sa bagong 2024. Halimbawa, kung kulang po tayo sa paglilingkod noong 2023, idagdagan po natin yung paglilingkod natin sa 2024. Amen. Amen. Kung tayo hindi nakakatulong sa ibang tao noong 2023, dagdagan po natin ang pagtulong ng 2024. Amen? Kung tayo po ay hindi mapagpasensya at kulang sa pasensya sa ating kapatid, dagdagan po natin sa 2024. And that is our New Year's resolution. Meron po ba kayo na? Amen? Amen? Kaya nga sabi nga, ipagpatuloy po ng yung paggawa ng mabuti sapagkat ito po yung layunin ng Panginoon na habang po nadadagdagan ng panahon, dapat nadadagdagan din natin yung paggawa ng mabuti at paglago sa ating pananaw. Amen po? Pagdating sa trials talaga, ang hirap ng amen. Po? Kapit lang mga kapatid. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. He always reward those who will be victorious in many ways. Hindi ko nakakalimot ang Panginoon. God test, sabi nga doon, God test not only to grow, not only to be useful, but also to purify us for judgment. Dinadalisay po tayo, mga kapatid. Amen. Hindi po katulad yung mga unbelievers na dinadalisay kasi hindi po abot ang Panginoon, hindi po sila hindi po niya nakikita. Amen. Yung purity ng puso sa mga non-believers. Tayo lang na sumasampalataya sa Panginoon nagpapatuloy. And He will continue to purify us. Amen. That's why, huwag po nating hindihan yung minsan tinutuwid po tayo. Of course, tinutuwid po tayo dahil tayo yung anak ng Panginoon. Amen. Tayo yung mga anak po natin, dinidisiplina din natin. Paano pa kaya ang Panginoon na may plano sa atin eternally? Amen. Trials and testing serve to purify our lives for judgment. Huhusga po ang Panginoon. Amen. At tayo din, ihuhusga pagdating ng panahon. So, the life that we live in this world is not permanent. Alam po ni Apostol Pedro yan. We are only strangers in this world. Amen? Amen? Di nga po, every year tumatanda po tayo. Napipigilan po ba natin ang pagtanda? Hindi po. Kahit ano bang gawin mo pag-exercise, kahit ano bang pag-inom mo ng supplement, kahit ano bang gawin mo pagdadiet, darating yung Panginoon dalaos. Amen? Aba yun? Halos uhulas yung ating pong mga balat. Why? Kasi yun po yung nangyari. Amen? Pero ibabalik po naman po ng Panginoon yung kanyang original na disenyo sa atin. Pero that is the reality that no one is permanent. Ang permanent na lang yung panampalataya natin sa Panginoon. Kasi yun po yung magdadala hanggang sa walang hanggan. Kung ano po yung panampalataya natin, nadatnan ng Panginoon hanggang sa ating kaunin, o di man kaya hanggang tayo'y mawalan ng buhay dito sa mundo. Amen po? So, kagaya po ni na Lazarus and yung Lazarus tsaka yung mayaman. Kilala niyo po ba yung kwentong ito? Amen. Amen, di ba? So, ano po yung nangyari? Amen? Yung mayaman, napunta siya sa ayaw niyang lugar. Amen? Yung mayaman na nagpariwasa, yung naging hayakay, no? Yung dumepende lamang sa kanyang kayamanan, at yung pulubi, si Lazaro,
na yung mumuglang ng kanyang mga kinakain ang kanyang inaasahang kainin. At pagdating nung pareho silang namatay, magkaiba po sila ng landas na pinuntahan. Amen? Kaya nga po, ang Panginoon hindi po tumitingin kung ano po yung estado ng buhay dito sa mundo. Tumitingin siya kung ano yung ginawa nating layunin ng buhay natin para sa Kanya. Pag hindi po napagtanto yung tao, yung purpose niya sa Panginoon, mamayaman man o mahirap yan, hindi siya makakatungtong sa kanyang pangako. Diba? Sa langit. Amen? Kaya nga po nagpapapulit tayo. Amen? Amen po? Amen. So the life they live here on earth was the exact opposite of the life they have in the eternity. At alam po natin, ang eternity, forever po yan. Amen? Kung andun ka na, sa lugar na yon, forever ka na nandoon. Kaya kung paghihirap, kung pagdurusa, ang napuntahan mo, and that is forever para sa iyo. At kung ikaw naman ay napagtagumpayan mo, nanatili ka sa Panginoon, na-overcome mo lahat ng trials and hardships sa buhay dito sa mundo, then you will be with Him forever in eternity. So while, sabi nga doon, the assurance of blessing in our faith and obedience to God whatever may brings to us. Kaya nga po yung ating pong mga pagpapala, materially, that is only other things. He is always, God only focus on our faith, mga kapatid. Kaya nga po ang ating panampalataya, dapat tayo'y makapanatili sa Kanya. Dapat lagi po tayong mainit. Pag tayo malamig, humingi ka ng panalangin, humingi tayo ng panalangin. Amen? There will be the time na tayo po'y parang nananabang. Amen? Amen? Kaya kami tumaupuan na yan, baka nanabang na sila. Bakit? Baka walang kumakausap sa kanila. Walang nag-encourage kasi marami na silang pinagdadaanan sa buhay. And that God wants for us. We love His people the way we love God. If we love God, we love others. Amen? Amen po? Amen. Ganun po magmahal ng Panginoon. Sabi nga dito, our effort should not be at becoming rich or poor, success or failure according to the patterns and standard of the world. Hindi mo batayan yung mundo. Maging laos ka man. Laos? Amen? Hindi ka naman nakakauso sa mga viral o trending na nakikita mo sa social media kung ikaw naman ay trending sa Panginoon. Then do it. Amen? Huwag po natin pagpapalit yung dangal natin sa nakikita ng tao, sa dangal natin sa Panginoon. Amen? We must be remain holy before the Lord. Kasi yun po yung gusto ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga doon, we surrounded testing. Amen? We are surrounded even temptation, sabi niya. Pero, may assurance ba ang mga Kristiyanong nagmamatapat? Opo. Katulad po ng Panginoon si Kristo na siya ay nagtagumpay sa anumang temptation na dumako sa Kanya. 3 times siyang na-test. Amen? Tempted, sorry. He was tempted 3 times by the devil. Did he overcome? Na-overcome po ba niya? Na-overcome po ba ng Panginoon ang mga temptation na yun? Of course. Amen po. So what if trials will come in our way? Makapagtagumpayan mo ba natin? Of course. Amen. Kaya nga po tayo naririto ngayon na magsusumikap na ituwid ang dapat ituwid, no? Dapat ipagpatuloy ang dapat ipagpatuloy. Meron po tayo mga mabubuting gawa. We should continue them. But if that is not good and that is not the purpose of our life, then we should remove it. Amen? At na kailangan natin ihanay yung isipan natin sa plano ng Panginoon. We must look forward to eternity. Kasi pag hindi po nakafocus yung ating puso, yung ating buhay sa buhay na walang hanggan, iyak, maraming bagay na pupull down sa iyo upang tumalikod sa ating po Panginoon.
So meron po ba tayong napapag-aralan? Amen. Amen? So, sabi nga doon, why does God allow trials for His people? Parang madali yung ating kung mabilis lang ako. So, what does God allow trials for His people? First, sabay-sabay po tayo. Okay? Second? And number 3? Amen. So, God tests all who believe in Him. Some He tests lightly, sabi nga, some severely according to His own purpose for their lives. Kaya nga wag po natin pong ikumpara yung ating pong mga test sa buhay sa ibang mga Kristiyano. Kasi iba-iba po yung level na ibinibigay ng Panginoon sa atin ng pagsubok. Amen? So, one of the most severely tested men in the Bible is Job. Alam po natin yung buhay ni Job. Amen? So, Job, however, sabi nga doon, he remained faithful to God. Si Job, nawala po lahat sa kanya. Even his children, his belongings, everything. Nagkasakit nga siya ng maluha. Amen? Tinatuwa nga niya yung ng kanyang asawa kasi gusto niya lang gusto ng asawa niya natin, kumawala ka na sa kanyang sa iyong pananampalataya, tinabayaan ka na ng Panginoon. Pero nanatili po siya. He remained faithful. And what? God respond to His faithfulness? Ibinalik niyang siksik, hiblig. Kung ano man yung nangyay ng mga luwa ng Panginoon. Amen? So, if you want to read the life of Job, basahin niyo po yung book of Job. So, he still did not understand, but he learned that God is faithful and He can be trusted with everything, even our lives. Bad things happen to us because God has a purpose. He tests our faith to grow us, He tests to prepare us for a greater use, and He tests to purify us. In all this, He does not explain or apologize kasi may purpose na ang Panginoon sa atin. He expects us to trust in His faithfulness and obey Him. When we do this, God lays His claim upon our lives and uses for His own glory. Purihin po ang Panginoon, purihin po ang salita ng Panginoon.